Dito po ulit tayo sa isang private school. No, may kasama po tayong teacher. Teacher po siya dito. So, siya na magpapakilala, sir. Po pangalan nyo. Ako po si Sir MM, isa po akong teacher, English teacher dito sa Brothers of Christ po. Sir M, naniniwala ba kayo na there is life after death? I do believe po that there is life after death. The reason is, um, most of the time, lumaki po tayo na talagang ayun na po yung ini-instill ng mga parents natin na you have to do good kasi mapupunta ka sa, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan after death. So, natutunan ko din po as times go by na habang lumalaki po ako that um, when we sin, of course, the death is the payment for our sin. But then, after that, we will receive eternal life, which is yung tinutukoy nyo pong question na kapag naniniwala po ba ako na may buhay after death. No? Kayo, sir. No, Sir M, let's take it like a personal. So, sa tingin nyo po, you can make it to heaven? As growing, yes, I do believe that I can go to heaven. Even though, of course, we're all just human, but it still depends on God whether He will accept it, He will accept us or not. But as long as we have faith in Him, then it is possible po. Do you think you are a good person? In that case, of course, it is given that all of us are good. We have good inside of us, but not all the time because sometimes gumagawa tayo ng mga maling bagay because we're just human. But for me, I can say that I am a good person kasi alam ko sa sarili ko na I am doing good and may mga bagay din tayo na talagang nagtutulak sa atin para gumawa ng mga magagandang bagay, especially our parents, how they teach us, and yung mga factors like the students, how they inspire us to become a better role model given that we are teachers. Tignan naman natin ngayon yung basis, no? Maipapasa ba natin kung pagbabasehin na natin ay ang Ten Commandments, no? So, sir, have you told lies in your life? I do have told lies in my life. I will not hesitate to answer that kasi talaga namang rampant yan as of today. Totoo po yan. Hindi ako magmamalinis. Isa rin ako dyan. No, nakakuha ka na ba ng isang bagay na hindi sa'yo, sir? I do po. No, kahit na, no, mga malilit na bagay, no, mga bata pa tayo, di ba? Pero, sabi kasi sa Bible, no, na isang kasalanan yung pagkuha ng isang bagay na hindi sa kanya, disregarding kung matagal na or maliit, but yung action. So, isa pa dun, sir, ay yung yung ikalimang utos, no, sabi sa fifth commandment na honor your father and your mother. No, sa tingin mo ba, sir, perfectly na naging mabuting anak at wala kang sinuway na kahit anong utos ng iyong magulang? I am not perfect when it comes to that, but as long as I love them and show to them that I am a good son, then I think I am doing yung kung paano dapat itrato ng tama yung parents. But of course, um, hindi naman talaga natin masasabi na perfect dahil sometimes gagawa tayo ng mga reasons para suwayin sila depending on our situation din po. Thank you. And then, tama naman yun, halos lahat, no? Kahit ako, mas lalo na ako, aminado. No, meron pang isa sinasabi sa Bible, no? Sabi kasi sa Bible, huwag kang papatay. No, huwag kang papatay. Pero sinabi din ng Biblia, no, si Jesus Christ mismo, sabi doon, na kapag ka ikaw ay nagalit sa iyong kapwa na sobrang galit na galit ka, hindi mo siya sinaksak, hindi mo siya pinatay physically, pero you are considered as murderer in heart kasi nagalit ka sa isang tao na yon. Have you experienced to be angered with someone? Yeah, I do. A lot of the times back then, of course, kapag talagang punong-puno na tayo, talagang nagiging emotional na tayo. And then at the same time, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. But at the same time din, nasa sa atin pa rin naman yun kung ano yung actions
na kailangan nating gawin next to that, kung paano natin i-address yung problema na yun po. Napakaganda. Tama po yun, no? Pero yun nga, 10 utos yun actually. Pero hindi ko nalalahatin, no? Pero based sa ating mga natanong ko sa inyo sa kanina, no? We became a thief, no? We have lied, and then we are murderer in heart, and then hindi rin talaga tayo masasabing naging perfectly na naging anak ng ating mga magulang, no? So, dun pa lang sa hindi ko nalalahatin kasi medyo matagal yun yung 10 utos. Pero sa tingin niyo, sir, no, kung halimbawa dumating na ang Panginoon ngayon today, as if today, tapos i-judge na tayo base dun sa 4 actions dun sa out of the 10 commandments, dun lang sa 4 na yon. Sa tingin niyo, heaven or hell? Well, when we say heaven or hell kasi, parang sinasabi na po natin agad na is it true or false. So parang kapag sinabi kong heaven, edi goods na, okay na agad tayo. Parang na-judge na agad tayo ni Jesus kasi based doon sa sins na sa ginawa natin, di okay na tayo agad. Pero kasi yung hell kasi is a very heavy word if I am going to answer hell. Kasi ibig sabihin, I am already pertaining to that one who's the enemy of God. So, kapag sinabi kong hell, edi parang, okay, dito ako sa kanya kasi nakagawa ako ng kasalanan. But I know myself that God will always be there for me. Jesus will always be there for me. And I think yung kung nandito man siya, alam niya kung nandito man na ngayon si Jesus na i-assess tayo for our sins, I think He will do something as long as we have faith in Him na mapupunta pa rin tayo sa piling niya po. Yun, nakapag gusto ko yung sinabi niyo, sir, na He will do something para sa problema natin, no? Kasi, alam niyo, lahat naman tayo nagkamali. No? Sabi nga sa Romans, sa scripture, sa Bible, sa Romans chapter 3 verse 10, there is no righteous, no, not one. And then, sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. So, lahat talaga tayo nagkamali, sir, nagkamali, nagkasala, no? And then, sabi din kasi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. No, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And then there is a passage in the Bible na sinabi rin doon sa Revelation chapter 21 verse 8, no, that all liars shall have their part in the lake of fire, which fire and brimstone. So, yun yung tinatawag na second death. No, pero kinandak natin to interview na to, sir, no. Diyan pa ka man nagugulintang si sir, na intriga, no. Parang judgment, parang ano. Di actually pinakita lang natin yung bad news muna. Actually, bad news yung una, pero ang purpose ng interview natin is about the good news. At gustong-gusto ko yung sinabi ni sir na sinabi niyang God did something for us na maging okay sa kanya at tayo ay magkaroon ng tinatawag na salvation. Sir, gusto ko lang i-clear yung question ko ulit, no, sa part na yon. Ano yung sa tingin mo? Kasi ang Panginoon, gumawa siya ng paraan. Ito yung good news, eh. Gumawa ang Diyos ng paraan kahit tayo makasalanan, gumawa ang Diyos ng paraan para tayo mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan kahit tayo makasalanan. Sir, did you know something that God did for us I do to po. be saved? Yes, I do. He sent His only begotten Son, Jesus Christ, to save us from the sins so that we will still have the chance to be with God po. Kasi alam ko sa sarili ko din na ganun kabait si God na kahit sobrang makasalanan tayo, talagang ready niyang isacrifice even nag-iisa niyang anak para lang tayo po ay matubos sa kasalanan. Just like what you have mentioned earlier that Romans 3 verse 26, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, ayun po yung sagot ko. Yun, napakaganda po nun. At tutunay nga po yan, sir, na talagang napakabuti ng Panginoon. No, sa John chapter 3 verse 16, nasabi doon is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever shall believe it on Him should not perish but have everlasting life. Actually po, sa lahat ng bagay na ginawa natin, binayaran lahat yan ng Panginoon. Kasi nga,
Ang ginawa ng Panginoon, for the wages of sin is death, no, is someone has to pay for our sins. Hindi niya lang tayo busting patawarin na lang and then let us go na makapasok sa kingdom ng Panginoon na as if parang walang nangyari. Kasi magiging injustice ang Panginoon, just like the criminal, na sinabi niyang, oh, nakagawa ko ng kasalanan, nagawa ko, na-commit ko yan, nakinuha sa CCTV, I am convicted as a crime, and nagawa ko talaga yan, aminado ako. But, nagsisisi ako. Hindi ko na uulitin yan. I promise I will not do it again. At saka yan lang naman yung gagawa kong kasalanan. Pero I'm a good son, I'm a good citizen of this country, no? Pero irrelevant na siya kasi nga yung hindi ka husgahan base doon sa mga nagawa mong tama at doon sa mga gusto mong gawing tama na ipinapangako mo kundi doon sa nakomit mo na. Pero ang pinakamaganda dito, yung sinabi ni Sir, na sabi ng Bible na binayaran ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sir, naniniwala ka ba, Sir, na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa'yo? Yes po. Just like what I have mentioned earlier na under John 3:16 na for God so loved the world that He gave His one and only Son, na kaya siya namatay is para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, which is parang second chance natin yun kasi imagine ginawa natin yung mga kasalanan na yun without thinking, but then we have God, we have Jesus na siya yung tumubos. Imagine, di naman niya kasalanan, pero siya yung nagdusa and nasaktan and namatay para sa atin. So, I think that's the best gift that we can receive from God. Tama po yun, no? At sabi nga rin kasi sa Romans chapter 10 verse 9, no, sabi doon kapag ipinahayag ng iyong bibig na si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay at sinampalatayanan mo ng iyong buong puso, sabi ng Biblia, ikaw ay maliligtas. So there is a gift, there is a promise galing sa ating Panginoon na kung ikaw ay maglalagay ng iyong buong pananampalataya sa Panginoon na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, inilibing at muling nabuhay, sound as a complete enough payment dun sa ating nagawang kasalanan. Sabi doon, there is a promise of eternal life. So sir, naniniwala ka ba na you can be sure of heaven kahit buhay ka pa? Yes po, kasi ayun na agad yung pinangako ni God sa atin na you will go to heaven as long as you have faith in Him, and you will do the things that will alam mo yun, nagmamatch sa rules niya po, which is yung paggawa ng mabuti and pagkilala sa kanya as God. Exactly, no? At ay clear lang natin muli yung tinanong natin nung una, no? Babalikan natin si Sir. Just to clarify, no? Sir, do you believe that 100%, no? Kasi base sa interview natin kanina na you can be sure, no? Sa kahit buhay ka pa, pwede mo matiyak na merong magkaroon ka ng langit, makatanggap ka ng buhay na walang hanggan, and at the same time, knowing the fact that Jesus died for us, no? At sir, sa tingin mo, you can make it to heaven like 100% without any doubt? There's a doubt pa din naman, pero konti lang. Not because of the fact na nandyan nga po si God, pero kasi maa-assess naman kasi natin yung sa sarili natin. If halimbawa, gumawa nga tayo ng kasalanan pero hindi naman natin pinagsisisihan. So there will be a time na papasok sa isip mo, papadawarin kaya ako ni Lord, hindi naman ako nagsisi din. That's the time na parang lalayo yung heaven sa'yo ngayon. Ngayon, kung talagang nagsisisi ka sa kasalanan mo and handa mong tanggapin si God and si Jesus na as your Savior and your God, then that's the 100% po na masasabi ko na pupunta po ako sa heaven. Ayan, napakaganda po na sinabi niya. At sir, actually we are about to end, no. We have to land this plane. At salamat sa patient ni sir, no. At dito po sa last part, sir, baka magulat lang po kayo, no. Ay okay lang ba sir na bago tayo mag-end ay magkaroon muna tayo ng konting maliit na iksing prayer. No, ito po yung prayer na to, sir. Alam naman natin na hindi to magic prayer para pumunta sa langit. Kundi ito yung prayer sa pamamagitan ng pagtanggap sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Actually, it's not religion, sir. It's about the acknowledgement of what Jesus have done in the cross of Calvary. So, ang konting catch lang, sir, kung okay lang sa inyo is, gagayad ko po kayo sa prayer. Ito po, parang repeat after me lang, sir. Pero, ang pinakamaganda best dito, sir, is
Hindi naman tayo maliligtas sa pamagitan ng prayer na yon, kundi yung faith natin habang binibigkas natin yung prayer, that's what really counts eh. Pagtanggap sa regalo niya ng buhay na walang hanggan. Are you ready, sir? It's okay, sir. Are you comfortable? Po, dakilang Diyos, Dakilang Diyos, salamat po salamat sa po nalaman ko. sa nalaman Ako ko. po'y makasalanan, Ako po'y makasalanan, mapapahamak mapagpahamak sa apoy ng impyerno. sa apoy ng Ngunit, impyerno. Ngunit, salamat po salamat sa inyong po ginawa sa inyong sa ginawa krus ng Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. para sa akin. Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, tinatanggap po kita tinatanggap po sa kita aking buong puso sa aking buong puso bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sarili at sarili tagapagligtas. tagapagligtas. Salamat po Salamat sa po dugo niyong nadana sa dugo niyong naglana sa krus ng Kalbaryo sa krus ng para Kalbaryo sa akin. para sa akin. Patawad din po Patawad din sa aking po mga kasalanan sa aking mga sa kasalanan pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Sir, konting tanong na lang, then we're about to end. Sir, sino pong tinanggap niya? Si Jesus Christ as my Savior po Amen. Tinanggap niyo po siya saan? sa aking puso. Yun lang po. Wala po religion. There's no religion with that. It's just a prayer and then accepting the Lord as the Lord and Savior kasi siya yung tunay na namatay sa atin. Sir, kung tinanggap niyo siya, si Jesus Christ sa inyong puso as your Lord and Savior, kapag dumating sa atin ng kamatayan, saan niya tayo dadalhin? Sa heaven. Exactly. Amen. At dahil doon sa ginawa ni Jesus Christ, that Jesus died, buried, and rose again from the dead, is a complete payment for all our sins. Our past sins, present sins, and future sins have been paid and erased because of Jesus Christ. And sir, sabi ng Bible, sino mang tumanggap sa Kanya, ibinigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. That is written in John chapter 1 verse 12. But as many as received Him, to them gave He power to become sons of God, even to them that believe on His name. And then sabi din sa Romans chapter 8 verse 1, that there is now no condemnation to them that is in Christ Jesus. Kasi lahat ng ating kasalanan ay binayaran ni Jesus Christ. Meron siyang, sir, kung mapapansin niyo sa 7 palabras pagmahal na araw, merong huling talata doon na binanggit si Jesus na 3 words, yung bago siya mamatay. Meron kayong idea doon? Actually, Because hindi po ako ganun ka-activate. sa pero actually it is very broad. Nang sabi ng Panginoon bago siya mamatay, it is finished. Tetelestai kumbaga. So natapos na, ibig sabihin nun, hindi dahil tapos yung ginawa niya sa krus, kundi the payment of sin has been paid. Ibig sabihin tinapos na lahat ni Jesus Christ. Ibig sabihin binayaran na lahat ni Jesus Christ lahat ng ating mga kasalanan. Sir, pag sinabi mong lahat, nilagyan ng percent sa mathematics, ang ibig sabihin yan, ilang percent yan? 100. Exactly. Kung 100% ng kasalanan mo binayaran na ni Jesus, ilang percent ng kasalanan ang natira sa'yo? Wala na. Ibig sabihin, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sa heaven. Exactly. And that is the grace of the Lord na talagang biyaya niya para sa atin. Sir, ito na yung pinakalas na tanong. Pinakalas na tanong. Si Jesus Christ, binigyan tayo ng eternal life when we believe in Him. Na it's not because of us, but because of in Him. No, sa tingin mo, dahil tinanggap natin si Jesus Christ ngayon, pero bilang tao nakakagawa tayo ng kasalanan, pwede bang bawiin ng Panginoon yung buhay na walang hanggan? Kasi nagkasala tayo ng panibagong kasalanan. Pero as human as we are, nakakagawa pa rin tayo ng isip tayo na masama, nakakagawa tayo ng kasalanan. Sa tingin mo, babawiin ba ng Diyos yung buhay na walang hanggan? No po. Bakit? Kasi that's the power of Jesus Christ. Kaya siya namatay kasi nga mahal niya tayo. So even though we're going to commit sins, then it's our choice pa din naman if we're going to accept Him as our Savior. But for me, of course, as the Son of God, you just mentioned earlier po, I do believe and do accept that Jesus is our Savior. So I am 100% sure na hindi naman niya talaga babawiin yun. Tama po yan. Kasi sabi nga ng Bible, no, sa Romans chapter 6 verse 23, which is kare-reset lang ni Sir, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yung gift, Sir, meron bang gift na binabawi? Wala po. Exactly. Nakatanggap na kayo, Sir, ng gift. Yes. Kailan? Yung huling nyo natanggap na gift? Hala, kanina lang. Ay. Na nakatanggap ng gift, sana all. Anong gift yan, Sir? Kung pwede malaman. Ano lang, kape. Yun, okay. At least merong gift. So, Sir, may nagbigay sa'yo ng gift. Binayaran mo ba, Sir, nung after mo matanggap? Hindi po. Exactly po. Kasi ang gift, by definition, without expecting anything. For free. For free. So, ganun din po yung buhay na walang hanggan. Nakaligtasan tinanggap natin sa ating Panginoon. Hindi na babawiin ng Panginoon. Kasi nga, ang binayaran ni Jesus Christ
is yung past sins natin, present sins, and then yung future sins. Ibig sabihin, lahat ng ating mga kasalanan binayaran na ni Jesus Christ 100%. Yung kahulihulihan nating kasalanan magagawa, binayaran na ng ating Panginoon. Kaya hindi niya na binabawi ang kaligtasan kasi nga regalo ng Diyos. No po? At no, napakagandang biyaya. Na sir, kung mapapansin niyo, parang parang andali, no? Parang yun lang, tatanggapin ko lang, mananampalataya lang ako sa Panginoon. Kaya naging madali, no, sa totoo lang, yung sa interview natin, ang kaganda ng ginawa ng Panginoon. Kaya madali, kasi yung pinakamahirap, sir, no, ginawa na ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naging madali para sa atin. Libre sa atin, pero sa Panginoon, actually, mayroong bayad. So, sir, no, at sir, thank you so much sa time niyo po. At guys, please give it up for Sir MM. Thank you for, salamat, sir, sa inyong pagbibigay ng time. And that's all for today. See ya.